tayo ng set today. Batiin muna natin sila. Good morning, mga kapatid! September 25 na, marhay na aga sa wikang Bicolano sa atin pong mga kapatid. It's Hata Wednesday! At talaga namang napaindak tayo sa sayawan natin this morning. Oo, Jess, at sa kanila pong pinakitang all-out na galing, talaga naman pong mapapasabi na lang tayo na walang tatalo sa Pasko sa Pinas at wala rin pang tatalo sa kanilang performance dahil ang ibinita ng ating mga bisita ngayong umaga, isang nakaka-good vibes na jazz at modern dance. Tama ka dyan, Mama Dips, at game na rin tayo. Sa mga nakihataw sa kanila kanina, pero eto ang mas nakakabilib sa kanila. Isa lang naman sila sa mga kasali sa prestigious Manila International Dance Festival. Tama yan, Pauli. Makakasabayan nila rito ang ilang kalahok mula sa South Korea, diba? Sa Singapore at Indonesia at iba pang lugar dito sa ating bansa. At for sure ngayon pa lang, naku, proud na proud siguro ang inyong mga kababayan sa Taytay, na inyong hometown, ano? Shout out sa mga nasa Taytay! Hello! At ito, Ruth, bukod sa silang Taytay's premier dance group, wala rin makakatalo pagdating sa kanilang advokasiyang mas pagyamanin pa ang kultura at tradisyon ng Taytay sa pamamagitan ng pagsayaw. At para tuloy-tuloy ang fun natin this morning, tawagin na natin sina Rodel ng Manila International Dance Fest at Cesar ng Indak Hamaka. Good morning! Hello, good morning! Welcome! Good morning po! Okay. So, tell us more about po ito ating Manila International Dance Festival kasi marami na tayong narinig ng mga festivals at pagsasayaw. How different is this from the others po? Actually, the Manila International Dance Festival, this is our second year, okay, which aims to promote unity to the diverse culture, rich heritage of the neighboring countries, most especially here in Asia. Actually, this is comprises of 20 local groups and 3 international groups for this year. Almost 500 delegates ito. Tapos yung mga performance nito, around Metro Manila siya, from the city of Manila, and then we have the Rizal, Yes, we and then also even have- outside Manila pa. Yes, we also have groups, aside from our hometown, which is Taytay, we also have groups from Mandaue, from Cebu, Yeah. San Jose del Monte from Bulacan, and as far as Zamboanga, we have Zamboanga, delegates yeah. from that. Paano ho ang selection process nyo kanong local group? Saka bakit yung Taytay yung isa sa mga napili nyo? Actually, ang ginawa lang namin na we open the participation for our dancers or for the performing groups. At kung sino lang interesado, okay lang yon. Kasi wala kaming hinold bars dito dahil kasi ang mas importante dito ay yung inclusivity ng lahat ng gustong makilahok sa festival po na ito. Syempre, bukod dito sa yung mismong dance moves, ano, ang sinusulong nyo yung pagpo-promote din syempre ng sarili Arts and nating culture, kultura yes. and arts. So, paano pinapakita yun doon sa competition na ito? So since po part ng objectives ng Manila International Dance Festival is the promotion of culture and arts, Yeah. not only in the Philippines, yung po mga grupo na magpe-perform sa International Dance Festival na ito ay iba't ibang klase ng sayaw from Parang local. rural, from the countryside, mga Spanish influence, and Muslim influence dances, lahat po ipapakita nila. Focus tayo sa mga sayaw ng Taytay. Ano bang Taytay, kakaiba? oo. Sa anong kultura yung papakita natin from Taytay? Sa amin po, ang performance namin on September 27 and 29, lapit ang na. nagpapakita po nito ng kultura ng aming bayan bilang garments capital ng Pilipinas. So, maipapakita po doon sa routine namin yung kung paano ba nagtatahi ang mga taga-Taytay, paano siya nag-evolve at paano nakilala ang aming bayan sa pamamagitan ng Taytay Tiangge. At bilang nalalapit na nga yung Manila International Dance Festival, paano po kayo naghahanda para dito? Naghahanda po kami everyday rehearsals. Nakipag-partner din po ang aming local government. Nakipag-partner po kami sa aming local government. Nag-sponsor po sila ng ilan sa aming mga gagamitin para sa darating na Friday at sa Sunday. Okay. So, ito po, imbitahan natin silang lahat para naman kahit paano maging updated tayo sa Manila International Dance Festival. Okay. First of all, this is not a competition. This is a festival, a showcase of the dances and heritage of our
country, the Philippines, and our neighboring countries. And then we would like to invite everybody to the second Manila International Dance Festival that will kick off tomorrow at the Kartilya ng Katipunan in Manila, and we're going to have a culminating activity on the 29th at the University of the East Manila Auditorium. This will be showcased by 3 international groups, especially from South Korea, Indonesia, and Singapore, and 20 groups from the Philippines. We would like to invite everybody and have a glimpse of the rich heritage of our countries and the neighboring countries participating in this festival. Thank you very much. Exciting time! Thank you very much again, Rodel and Cesar, and of course, sa ating mga mananayaw from Taytay. Thank you very much. Ito naman mga kapatid, marami pa ho kaming inenda para sa inyo ngayong umaga. Tulad na lang nito, turn old to gold. Yan naman ang naging mantra ng nadiskubre naming negosyo na ang bentahe sa merkado, upcycling. Ang upcycled fashion items ng nakilala naming engineer. Abangan sa Kitang-Kita. Sa panahon ng social media, dapat hinay-hinay, isip-isip, ugaling mag-think ka muna. Ang isa pang kampanya para labanan ang disinformation at fake news, pag-usapan natin. Bago naman po ang pamamahagi ng Himala, ang isa sa mga magiging inspirasyon ng ating batang ninyo na si Lola Mars. Sir Freddy Webb, makakabanding natin live na live sa studio. At dahil pang-international din ang ating Good Morning Kapatid stage, makikikulitan din sa atin this morning ang New Gen K-pop group na Dustin. May pasabol pang katawan, live na live. At ito naman, Maui, from K-pop to pop na pagalingan. Yan naman ang ating ipagpapatuloy na pampagood vibes this Wednesday sa ating palarong Pampasaya. Ganyan. At ito para sa ating mga minamahal na kapatid na Team Bahay. Join na rin kayo sa saya ng aming daily palaro. Sino bet you today? Team Dimple! O Team Jester! Team, okay lang ako Sweldo. Alam mo, Sweldo. Okay lang. i-check ko muna kung magbabayad ako ng tuition fee. Sir. Payday natin ngayon. Okay, Comment na. Tama-tama. Sino ang inyong bet today? Team Jess o Team Dimples? Send mo lang yan with your location sa aming Facebook Live. Mamaya pipili kami ng isang maswerteng kapatid viewer na nakahula kung sino ang panalo sa aming palaro today. Siyempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of load. Boto na mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang pagtutok. Magbabalik po ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Kung upcycling lang din ang pag-uusapan, tsaka hindi tayo mauubusan ng pamamaraan dyan. Gaya na lamang ho ng nakilala kong engineer, mga lumang damit ang kanyang pinagkakakitaan. Yan ang bibida nating negosyo dito sa Kitang-Kita. From luma to porma. Yan ang motto ng upcycling business ng engineer na si Ronald Bolando sa kanyang Old to Gold by IDES. Ang mga lumang damit, tinatransform para maging bagong produkto gaya ng bags, wallets at hats. Pebrero ng taong ito nang simulan ni Ronald ang negosyo na hango sa dati niyang headwears business. Ang konsepto naman ng upcycling ay galing sa tinahing kumot ng kanyang lola gamit ang mga retasong tela. Ilan sa kanyang patok na produkto ang mga bucket hat na gawa sa sako ng harina at mga lumang damit. Hanggang sa mismong mga customer pa niya ang nagpapadala ng damit para i-upcycle ni Ronald. Wala pa mang physical store, kitang-kita na ng 80,000 pesos kada buwan ang online shop ni Ronald. Old to Gold by IDES na si Ronald J.R. Bolando. Good morning sa iyo, RR. Morning po. Good morning. Pero kung sila, sino ba si IDES? Ako po yun. Ikaw din. Yes, Okay. former name ko po nung bata ako. Then, IDES ang nickname mo. Yes, yes. Ayan. Okay, Old to Gold by IDES. So, very specific naman sa name. Kitang-kita natin, Old to Gold. So, ito yung mga lumang damit na Tama. ginagawa natin, binibigyan natin ng bagong value, bagong produkto. Yes. Pero, matanong ko lang, bakit upcycling yung naisip mong negosyo? Engineer ka, di ba? Unang-una kasi, ito yung inspiration ko galing sa lola namin. Mm. And then, mas mura po siya. And then, yung cost ng labor, yung mga materials, which is pwede rin i-donate. And then,
pwede rin namin bilhin ng mas murang halaga. Ayun. Teka, matanong kita, bakit inspiration from Lola? Ano ba si Lola? Ano ba ginagawa ni Lola? Anong bata kami, gumagawa ng mga kumot galing sa mga retaso. So, binibigay niya sa mga apo niya. Oo. Until now, gamit pa namin. Hanggang ngayon, yung mga retasyo na pinagtatahi-tahi lang hanggang makabuo ng kumot. Yes. Ganun ang yes. diskarte ni Lola. Ikaw, kailan mo to kailan mo to pinasok, itong pag-upcycle? At paano yung naging proseso mo sa pagsisimula mo? Nasimulan namin to last February this year. Mm-mm. And then, nagkaroon lang kami ng puhunan na, I think, 4,000. Then, nakapagawa kami ng... It's a project kasi eh. So, nakaka-collect kami ng mga... For example, itong mga bucket hat hats. natin, oo. So, that's a project na nakaka-collect kami ng mga 60 flour sacks na Oo. empty. And then, papagawa namin sa sinusuportahan namin livelihood Na sa community. Bustos. Sa Bulacan. Bustos, Yes. yung taga-Bustos kami, Sa sa Bulacan. Bulacan. Yes, Okay, so 4,000 pesos ang puhunan mo. Yes. Yung 4,000 na yun sa nagsimula, anong ginamit? Anong pinaglaanan? Dito sa Lahat talaga, Oo, lahat ng dito. materyales Oo, natin sa materyales. sa sako. Oo. Nabanggit mo may sinusuportahan kang community. Ano nung community ba ito? Usually, may small family kami sinusuportahan sa Bustos na gumagawa talaga ng mga sombrero. Ayan. Pero kinausap ko sila na kung pwede upcycling yung tema ko kasi kaya, ayun, gusto naman nila yung... Sila talaga yung oo. mga nagtatahi. Kumbaga, uy, kami din, meron din kami mga connection na nagtatahi din sa Bustos. Ano? So ito, matanong ko nga sa'yo, ano-ano ba yung mga mabibentang produkto dito ng All to Gold? Oh, if summer na last summer nakagawa kami ng I think mga 200 to 250 bucket hats. Ay, mga ganito, Ito. yung gawa sa sako. Yes, this Sako ng is harina. ito ay version 3 na namin. So yung Oo. iba is sold out na. Ito Uy, na alam yung- niyo, ang ganda. Ito na yung natira. Oo, magkano to? RR? This is only 300 pesos. 300 pesos lang. Pero eto, kanina pa namin pinupunta reto nila Dimples eh. Itong bucket hat na to. Magkano ba to? Minay na ni Dimples eh. This is 350. 350 lang Ito oh. ay galing sa mga unused jeans, yung mga pantalon. Galing. Yan. So ito naman mga retaso. Oo. Then meron din mga dinagdag kang accessories para adjustable. Ang husay. Pero alam mo, bukod dito, gusto ko matanong ano. Kasi kadalasan, pag mga ganitong upcycle, sinasabi lang na upcycle, pero yung material naman talaga bago. Iba bumibili talaga ng bagong sako. Pero ito, Tama. paano yung sinisigurado na ito ay mga napaggamitan na talaga? Yun. So, example ito, dito sa bucket hats, yung livelihood na sinusuportahan namin, kumuha sila sa mga kapitbahay. Kapitbahay. Ayan, ang galing. Wais. So ano pa, meron pa kayong mga bags dito, RR, oh? Yes. Ayan, yan. Ito naman is, hindi na kasi kami gumagamit ng plastic sa mga packaging. Then, so, ito ay anti-plastic pouch na pwede yung gamitin for everyday use. Tama, And then, mga ito tote naman bag. po yung mga for Packaging packaging ninyo. So dito lang nilalagay yung mga produkto. Yes. Ang cute naman. In style pa at pwede pang gamitin ulit pag Tama. ito yung natanggap mo, ano? Yeah. Ang galing. Okay, so RR, magkano na ang kitaan ngayon? Okay, so sa all to gold po kasi is per project yung ano. So, hindi siya yung Consistent. consistent na pwedeng ibigay yung demand. So, for example, dito po, nakaproduce kami ng 250. So, times 300. Ayun. Tapos ilang percent na mapupunta dun sa sinusuportahan ninyo? I think nasa 10 to 15. Malaki rin, no? Pwede na rin. Okay, para sa mga kapatid natin, I'm sure interesado sila. Halimbawa ba, tumatanggap kayo ng mga pwedeng i-donate na mga materyales? Okay. So, ito. Yung unang, yung bagong concept namin is yung pwedeng magpa-customize yung mga customer ng Produkto. hat. So, for Oo. example, dito po tayo. Sige, game. Ano tong kailangan natin kunin dito, RR? Okay, dito. Ito. Ayan, So, Bakit? for example, ito yung bagong concept namin na gawing sombrero, yung jacket. Jacket, oo So, nga. yes. Andito pa yung brand ng jacket. So ito, dati siyang jacket talaga. Yes. Okay. So, example, ito rin. Jacket ito. Ang Windbreaker. galing, windbreaker, tapos ginawa niyong sombrero. Uy, ang lilikaan ng mga, malikain yung inyong mga mananahi, Nagagawa nila yan, Yes. ha? And another one is yung, ito naman, reta-retaso na siyang ginawa. Uy, ang ganda nito. Magkano to? 850. 850, parang gusto ko to, Di ba? Akin to, Baka may kumuha pa dito, Baka may kumuha pa, Okay, eto, RR, I'm sure marami sa mga kapatid natin interesado na gusto kanilang makontak kung paano ba pwede magpa-customize sa inyo or magpagawa ng project. Paano ba nila kayo mahanap? We're active on Instagram sa edesph at alltogold.ph
also sa Facebook, sa Captain Ides Headwear and All to Gold. Yun po. Ayan, maraming salamat again, Ronald JR ng All to Gold by Ides. Thank you very much, napakagaling ninyo. Ito, puntahan naman natin ang isa sa mga kapatid natin, mga kapatid natin na meron silang bisita na balita ko, meron daw maituturo sa atin pagdating sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Dibs! Oh, nako, eto na nga po. Napaka-exciting at ang swerte-swerte talaga ng Good Morning Kapatid today. Bago po ang nalalapit na himala ni Nino, isa-isa natin kinikilala ang mga makakasama po ng Batang Nino sa Bukang Liwayway. At ngayong umaga, isa po talagang karangalan, isang batikang aktor. Ang ating pong kasama, no other than Sir Freddy Webster. Sir, Good morning, kapatid. Magandang umaga. Sir, can I just first say that I am in awe with the style today. I love it. I love it. At ang lakas maka Richard Gere nung very Great hair. Diba? Grabe sir, wala po kayong kupas. Talaga namang... I can't believe people like you are saying this. No? Lalo ako medyo nagkakaroon ng kumpiyansa. Sir Freddy, even up to the shoes. Give credit also the shoes and the socks. Dimples yung pakilala kasi natin kay Sir, di ba? Parang batikang aktor. Yes, Pero oo, sabi ko nga ayan. yung hindi alam ng ating mga younger generation, Sir, no? Basketball player, a former senator, of course. And kanina lang we were talking about yung he's the father of my former colleague, si Pinky Webb. And also kanina, proud lolo, di ba? Sa mga ating mga basketball players, mga apo. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin, yung character niya po na bago. Oh, can you tell us more about your character bilang Lolo Mars sa Himalaya? Okay, yes, it is. Yeah. Okay, any of you guys hit me hard, okay? if you think you have to find a question that might not satisfy me, I don't care. Sir. This is free willing. Yes. Let's start off by telling you this is the first of sorts for me. You know why? When I arrived, your people, I think her name is whatever her name is. Ating mga Nasa kotse coordinators. ako, di ba? Producers. Dumating na ako sa kotse. Sabing ganyan, doon ako dumaan sa BDO. Opo. I thought by saying BDO, I'm gonna go to the bank and then pass by. I didn't know Sir, that. kung nakadaan po kayo, pwede rin naman po This kayong... is exaggeration. How stupid of me. Hindi, Okay. Okay. No, but the truth is, nag-uusap silang dalawa, no? Sabi ko ganyan, pati pa ako pinapababa, di ba? Tapos hindi ako, pinabayaan ako, iniwan ako, sabi ko, I have my grandson with me, no way. napakagwapo. Mamaya pwede natin sali. Pwede. Pinagmamalaki ko yan eh. But anyway, going back to my story, it goes, sabi ko, ano kayang ginagawa nitong dalawa, di ba? So tumawag na ako, kasi pinagmamadali ako, di ba? Tapos biglang lumabas. May dala silang wheelchair. Oo ba, sir? Sabi ko ganyan, para kanino yan? Yabang, no, but I am grateful. Yes. Di ba? They came prepared. Opo, tama po. Tama po. At saka sir, sa totoo po talaga, minsan ako baka kailangan ko din kasi pag paakyat ako ng rampa, parang lagi akong mabubuwal. Kasi medyo marami tayong mga steps and ano. Pero sir, gusto ko pong malaman, sa character niyo po bilang Lola Mars, tsokolate po ba kayo? Kasi yung anak niyo po, Kisses, yung isa, Hershey. Yung Mars po ba ay hango sa pangalan ng tsokolate? Marshmallow yata yan. Uy, invento ko lang yun. Oy, pero pasok po. Pumasok. Pang-character development. Biglang dumating yun. Grabe, parang may ano po kayo. Go. Marshmallow. Okay yan. Tell us okay more, yan. sir, about your character dito, yung bilang Lolo Mars. Ano pong aabangan natin sa inyong character? Well, as usual, you know, yung mga lolos, their favorite relatives are the grandsons and granddaughters. So, minsan lumalabas, na pinagdaanan mo na mga anak mo, ay yung pagkakamali mo, lahat naman nagkakaroon ng pagkakamali, di ba? Ibinubuhos mo ngayon itong pagkakamali na ito na iniilagan mo na ibigay sa iyong apo. Di ba? Totoo ba yan? Agreed ba tayo o hindi?
Okay. Now, dito naman, wala naman akong dyan, apo talaga eh. Oh. Naging lolo lang ako because of age. Okay. Okay, si Nino is not my apo. The first time we saw each other, meron nakakit kami connection. Okay. Baka pareho po kasi kayong tisoy din. Pareho po Tisoy kayo connection. na tisoy. Ngayon nabanggit mo, nga pala, no? Oo, pero Kaya isipin pero na ibang-iba magkamag-anak. naman, si Nino is so handsome. If you look at him, so cute. Grabe. Very, very. Angelic talaga. Oh, ayun, talaga, no? Nasaan na ba ako? Sir, nasa characters po. Connection po ninyo. Connection namin, pero sinasadya ko yan, no? Nag-iisip ako kung ano talaga yan. But this is the truth, no? Yung connection namin dalawa, no? Dito na sa taping, Yes. yung take na, no? I really liked him and he liked me also. So nagsabi siya sa akin, no? Kasi Lolo Mars lahat ng tawag sa akin, Sabi niya sa akin, pwede ko ba kayong tawagin kong Lolo Mars? Sabi ko, siyempre naman, di ba? Sabi ko, kaya mula ngayon, ang tawag mo sa akin ay Lolo Mars. Yeah. At ikaw naman, sabi ko naman sa kanya, di ba? Hanggang nandito ka sa Bukan Liwayway. Hindi lang kita alagaan, tatawagin mo kong Lola Mars at mamahalin kita. Ganda. Ang ganda ng mga values na tinuturo ng ang himala ni Nino. Inimbento ko lang yun, ha? Pero Lola Mars, pasok pa din. Hindi, totoo yun, di ba? From the heart yan, From Sir the Fred. heart. Hindi ko talaga siya apo. Oo. Kaya lang yung pangyayari, kasi mamaya pupunta natin yung Bukan Liwayway, maaaring yung tangin, bakit Bukan Liwayway, yung mga ganyan, di ba? Now, I might as well clear that question, di ba? Kasi yung Bukan Liwayway, pagka tinignan mo yan, ay the truth is, yung Liwayway has been with us for a long time. You remember? Yes. Merong Liwayway Na magazine. magazine. Galing! Lumalabas yung edad, sir. Ang galing. Lumalabas yung edad. Uy, hindi naman. Nakita ko rin yan. Yan ay gawa ng mga roses, di ba? I'm talking about the family, not the roses. Roses family, no? And then, is a signal for us to continue or to stop. Sir, we are all very excited kasi po to see you and watch you as Lolo Mars on Ang Himala ni Nino. If there's any invitation po you'd like to talk to all our thank viewers, you we call for them our that. kapatids. Opo. Yes, thank you for that. No, ang ano po, yung sa Nino, no, Himala ni Nino, mag-uumpisa po ito end of the month, no, end of September. It's a show before Eat Bulaga, 11:15 po. Watch out for lahat kami nakasentro kay Nino. Yes. And I think he is doing a good job and he will continue to do it. September 30 po ito. Yes. Lolo Mars. At Hoy, syempre, tawagin ko naman yung ano Yes, ko. yung apo po ninyo. Sandali, anytime naman. yes, sir. Nonya, hey, Noah, come here. Noah, halika. Papakilala daw si Jump in. Noah. Siyempre, may apo na ang himala ni Nino. Ito ang himala ni Real life. Noah. Real life. Hello, Noah. Here, Halika dito. welcome to the show. Please, Grabe. Yeah, dito na sa gitna, Come. Okay, siguro, Noah, let's wrap it up. Nasa lista yan. Yes. Siguro, let's just wrap it up, Noah, because your Lola's super proud of you. Anything, any message you'd like to give him? Yes. Good luck with your health, number one, so that we can visit more countries together. And keep up your. I am a fan of your bright colors. It looks really well on you. And let me style your hair every now and then. Because he's working for a company that deals with products, particularly here. That's amazing! Congratulations, Noah. Thank you. Pasalamatan mo sila. Pagkakataon mo makita sa TV. First time. Maraming salamat. Kaya ako sinama yan. At least makita man lang siya. Masinagan ka man lang. Sir, Tsaka yung Yeah, thank real you. life relationship ng maglolo. Talaga bagay na bagay talaga Pero mag-Lolo mas Mars. gusto ko si Nino talaga. Kasi
kasi daw si sa Nino, inyo. Bigyan na wala daw ni Nino. kaming hindi napagkasunduan, di ba? That's good. Panoorin niyo po. yes, Love yes. it. Yes. You really Grabe yung love it. teaser Ako, niya. Thank you. I'm very proud of Yung it. talaga yung pa-teaser niya. Noah at Nino. Yes. pwede, Maraming pwede. salamat, Noah. And thank you, Sir so Freddy Webb. Maraming salamat, sir. Thank you. Ayan, abangan natin yan. Pero ito naman po mamaya, hataw at galing sa sayawan at kantahan ng ibibida ng New Gen K-pop group na Dustin. Ang kanilang performance, abangan live na live. At sa ating palarong pampasaya, it's a Pop and Drop Wednesday. Team Dimples, makakabawi na kaya sa Team Jess? Tignan natin, abangan natin yan mamaya. At sa aming pagbabalik, iwas budol at fake news. Think ka muna. Pag-usapan natin yan maya-maya lang. Kaya wag po kayo aalis, magbabalik pa ang inyong favorite kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Sa panahon ngayon na laganap ang fake news, kaya kapag nagpo-post po, hinay-hinay, isip-isip. At para pag-usapan ang kahalagahan ng pagtukoy ng totoong balita at impormasyon, makakasama po natin ang Corporate Communications Consultant ng Media Quest Holdings Incorporated na si Mon Esberto. Good morning sa iyo. morning, sir. Mon. With Jess, ma'am, I'm so... Ayaw daw niya Yes, yes, ma-sir. my fault. Sir, yan Ayan. natin. Ayaw niya matawag na sir. Bakit tayo mo matawag na sir? Ano, no? Bakit mo ayaw matawag na sermon? Kasi baka isipin ng mga tao puro ko sermon. Ang ganda na. Pero okay lang, sir. Sermonan nyo kami ngayon tungkol dito sa ating bagong kampanya na Okay. Think Ka Muna. Ano po ba ito? Okay. Let's start off. Think Ka Muna Pilipinas. Ito yung bagong corporate advocacy, corporate sustainability advocacy ng Media Quest Group kasama ang TV5. Okay. Bakit importante ito? Actually, importante ito sa bawat Pilipino. Dahil lahat tayo ay sabihin na natin lumalangoy sa baha ng halo-halo mga balitang totoo at saka hindi. Ayun. Yan ang problema. No, kasi halimbawa, makatanggap ka ng text o makakita ka ng post. Nag-aalok sa'yo, wow, mag-invest ka lang ng ganito, ang balik sa'yo ganyan. Opo. O anong gagawin mo? Sige, Interesado Ako ka po kasi minsan may araw po akong gumigising akong mukha akong pera eh. So talagang baka ma-press ko sir tapos hindi Join totoo ka po agad, yan, no? join Invest ako ka kaagad. agad. Pero Oo. kasi sir, tama po yung sinabi nyo. Napansin ko kasi sa ating mga mamamayan, ano? Pag ikaw ay dumadaan sa hirap ng buhay, lahat kinakapitan mo nang hindi mo inaalam kung ito ba ay legit or reliable. Sir, sa Think Ka Muna, para sa mga kapatid nating na nanonood sa TV, sa social media man, as you said, lumalungoy tayo sa baha ng news. Para tayong habagat eh. Yes, sir. Oo. At kadalasan, ang mga maling news or fake news or not reliable na pinanggalingan ay nakakaapekto sa buhay ng tao, sa choices na ginagawa natin. Sir, on a day-to-day basis, kasi I know that Think Ka Muna is a huge campaign, pero ano po ba talaga yung itinuturo natin or sinusolve natin pagdating sa mga Okay. mamamayan ngayon na nanonood? Magsimula tayo dun sa pangalan mismo na Think Ka Muna Pilipinas. Bakit? Kasi yung mga nag-i-scam, yung mga nagbubudal o yung mga nanghaharas, yung mga ano, ang ginagawa na kasi nila, halimbawa naggagawa sila ng social media post sa Facebook o Twitter, sinasadya nilang gawin na mag-stimulate ng very emotional response sa iyo. Bakit? Kasi pag naging emotional ka, nagalit ka, nainis ka, natuwa ka, how do I say it? Yung utak mo turn off. You're not thinking rationally kasi nagiging emotional ka. Or impulsive, no, sir? Oo. Alalahanin natin mga kapatid, no? Sinasadya yan. Yes. Kasi kung hindi ka nag-iisip, mas likely kang mag-click, like, share. Kasi nga naman, nadala ka na, napangunahan ka na ng Emosyon. mo. Sir, meron din po akong tanong, di ba po merong mga post ngayon na akala mo totoo dahil may quote sila? Parang kino-quote nila, tapos Parang biglang may makikita picture mo ng na tao lang nagsabi. Testimonial. Oo, testimonial. Oo. Tapos makikita mo, pag nakita yun, nung ginamitan nila ng quote, sabihin nila, ay, hindi ko yan sinabi. Well, iba pang usapan yun. Pero ibig sabihin, malamang yung quote na yun ay
ididisenyo yan, ilalagay yan para, ay, mainis ka. O matuwa ka. O yung ganon. Agad. Oo. So, ibig sabihin, kaya nga ang programa natin ay, ang pangalan ay ginawang Think Ka Muna. Kasi yun ang unang bagay na kailangan mong gawin para protektahan yung sarili mo. Saka sir, yung parang think ka muna, teka muna. Yes. You have to pause and wait first, di ba? Madalas kasi pag inisip natin pag fake news o disinformation, lagi inisip natin politika o balita. Pero hindi, ano-ano ba mga Relate aspeto ng tayo, buhay oo. natin yung hanggang ngayon nape-penetrate na rin o pinapasukan na rin ng maling impormasyon. Nako, alam mo, halos lahat ng aspeto ng buhay natin pinapasukan na. Pero madalas, halimbawa, kabuhayan. Yes. So, yung mga scams nga po, ano? Oo, Kasi yung mga yun nga, tech scams. tulad ng sinabi kanina ni Dimples, maraming problema akong hinaharap, no? Kailangan ko ng kita, etc. Biglang maglalapit sa iyo, mag-invest ka lang ng 10,000, babalik sa iyo 5,000 ka agad. Ano? Ikaw, dahil ikaw naghihirap, mas madali kang badala. Maniwala. Oo, tama. At mga kaibigan, sinasadya yan. Yan. Saka ito, Sherman, walang pinipiling edad, ano? Well, Matanda ka man o bata? Lahat actually, pero halimbawa, yung mga seniors, mas madalas nagiging vulnerable sila dahil unang-una, yung iba sa kanila, hindi pa ganun ka-familiar sa social media. Pangalawa, silang may pera. Tama. Sir, Kaya- yung binanggit nyo kanina na parang yun na nga, too much information, di ba? So, gaano kahalaga na may ganito po tayong kampanya na Think Ka Muna Pilipinas? And also, dahil papalapit na rin yung election, Sir Mon. Well, kasi una-una, tignan natin yung media landscape. Dati-rati, yung panahon ko, simple lang, hindi Mga ba? 2 years ago lang naman yun, Sherman. Sige, Oo. sige. Salamat ha, salamat. Ang bait mo talaga dyan. Anyway, sige. Dati-dati, radyo, TV, Yes. dyaryo lang. Ngayon, meron ng internet. Tapos dun sa internet, naku, Daming Diyos ko, platforms. ang dami, Facebook, TikTok, etc. Ang hirap-hirap ngayon malaman, madaling paghalo yung totoo at hindi. Okay? Hindi biro ito. Kasi halimbawa ngayon, alam na nyo, merong AI. Yes. Oh. Mga deep. Di ba Fake. dati sinasabi natin, to see is to believe. Pero, Hindi na Hindi pwede. naman hindi na pwede. Pwede. Hindi totoo, sir. Ako po naging biktima ako na yung para sa ad ko, ginamitan ng ibang Ibang voice-over. boses, yes. Pero nagsasalita ako. At ang gagaling, may mga hawak na products na parang ipinatong na lang. At marami po ang nabudol nun na tinawagan ako. So, ang magandang nangyari doon ay yung mga nakakita po nun dahil kilala nila ako, bini-verify nila. Ayun. So, I Ayun. think yun po yung kampanya natin kung tama pong intindi ko na sa Think Ka Muna, Oh. bago ka gumawa ng aksyon Anything, Yes. sa anything na binato sa'yo, i-verify mo or due diligence. Ika nga, diba? Yung tama-tama yan din, Post. Kasi parang ang gusto natin, tulungan ang mga kababayan natin, mag-develop ng mga habits. Yes. Oo, tama. Habits, ibig sabihin, yung magiging natural sa'yo. Na, sandali, may nag-alok sa'yo, may nagsabi sa'yo, Yes. bago mo paniwalaan, mas lalo pa, bago mo aksyonan. Pag-isipan. Medyo, sandali, totoo ba ito? Teka muna. Lalo na kung, tulad ng sinabi ko kanina, yung, wow, sobrang ganda. O, sobrang nakakainis. Sandali. Kasi, pag yung nadadala ka ng emosyon, madalas, hindi tama ang nagiging Even desisyon. for yung binanggit mo, yung kunyari, yung nagbebentahan, di ba, online. Tayo naman, syempre, sa news, di ba, for news sources, sabihin mo lang, di ba, ang madalas just, kunyari, ay, walang pasok. Kasi Ay, may nakita mo lang announcement online, ang may Malacanang. announcement Pero ganito, yun pala, pati yung pati mga pala- announcement na Yun, yung pag peke. ultimo memorandum, Diba? pinipeke na. So yung mga ganun, Yun. malaking bagay yun kasi kunwari, may bagyo. Di ba, akala ng mga tao, cancel din classes. Yung iba, wala Tama. palang sweldo, akala nila walang work. Yung So pala, I'm sure ito ay pumasok. isang napakalaking kampanya. Sir Mon, ano ba yung mga dapat nating asahan? Paano ba natin ibabahagi yung ganitong mensahe sa mga kapatid natin? Ang balak natin gawin, Jess, is, we will use the different news platforms, news programs, interview shows, etc., para maging platforms na mag-share ng information sa ating mga kababayan. Halimbawa, sige, sabihin natin meron ka nakitang isang, medyo wow, bigat na post. Paano mo ngayon i-verify yun? Mga simpleng tanong. Minsan sinasabi ko na lang, kung halimbawa may edad ka na, hindi mo masyado naintindihan ito, tawagan niyo yung apo mo. Yeah. Ana, pwede niyo bang i-check ito? Yes. Yung gano'n. Humingi kayo ng tulong sa mga kamag-anak niyo. Pero siyempre, mas maganda, over time, ikaw sarili mo, meron kang nadidevelop na, o sige, i-google ko siya.
Or meron nag-post na galing daw sa isang organisasyon. Meron namang website talaga yung organization na yun. Official website na yun. Pumunta ka doon sa official website para talagang sigurado ka o at least mas convinced ka, mas confident ka na yung impormasyon na binibigay sa iyo ay totoo. Ako, sir, nagpapasalamat po ako dahil kasama natin. Siyempre, ito ay pinangalanan natin, itong habit na ito. And nice na we're seeing think ka muna habit. Kasi, kunwari, pag merong nagsabi sa akin, Dims, sabihin ni Jester, Dims, pautang naman kasi kailangan ako. Ay, wait, think ka muna. Totoo yun, Wait, o diba, pero kahit Fake totoo news, pa yun, fake news. think ka muna. So, dapat maganda na pangalapan na maraming talaga bagay, natin na oo. sabihin itong habit na ito. Diba, Sir Mon? Wala akong masabi. Si Jess, face to face, pinipake news ka. Diba? Pero kahit face to face, harapan-harapan niya pa akong Hindi siya maniniwala. Hindi ako maniniwala dahil may habit ako ng think ka muna. Ganun, it's really going to be a lifestyle, ano? Yun talagang hanap natin dito, no? Actually, yung sabi nga ng mga eksperto, life skill ito eh. Life That's skill. true, Uy, oo. ganda nun. Kasi sabi, sa eskwelahan, tinuturuan tayo, kunyari, anong gagawin mo pag nanakawan ka, saan mo i-report. Yeah. Pero yung mga ganitong bagay, halimbawa, hindi ito, ngayon hindi pa talaga openly tinuturo sa, natin, sa school. So, maganda na tayo mismo, we develop our own skills with the help of these kinds of campaigns. Well, diba? banabanggit mo Eskwela and Ruth, no, we aside from featuring this program Yes, in our various platforms, we'd also like to later on work with schools, communities, para madala ito sa ground level, para maging palasak talaga itong usapan ito. Okay? Alright. Sige. Okay, maraming salamat, Sir Man. Para imbitahan natin sila, anong mga dapat nilang abangan for Think Ka Muna? O sige, mga kapatid. Kapatid. Baka magkamali pa ako. Anyway. Nag-isip siya. Sir Mon, pag nagkamali po kayo, makakakuha po kayo ng sermon. Hindi, nag-think ka muna ako. Nag-think ka muna ako. Yun, galing. Galing. So mga kapatid, asahan nyo po in the months to weeks and months to come, no, the different media organizations under Media Quest will be rolling out a campaign to promote critical thinking, mapanuring pag-iisip sa paggamit ng impormasyon mula sa media at ibang mga sources. Yun po, Think Ka Muna Pilipinas. Sama-sama po tayo rito. Thank you. Sir Mon, kasama niyo po kami dito sa Think Ka Muna at ipapakuso ko talaga yan. Pati sa mga anak ko, pag nagsabi sila, Ma'am, gusto ko pong kumain ng ganito, Think Ka Muna. Ma'am, I want that toy. Tama yun. Tama yun. Sige, sige. Thank Sir you. Mon, maraming salamat. Thank you. Maraming Thank you. mga kapatid natin ang talagang pong excited na magkaroon ng critical thinking pagdating sa mga bagay-bagay na ibinabato sa atin, balita man o hindi. Pero ngayon po, mas critical to. Dahil sa ating palarong pampasaya, excited na akong gawin ang 1-all ang score mamaya. Wow! Talaga ba? Team Jess, ready na ba? Abangan yan sa aming pagbabalik. At sa ating pagbabalik, bago ang kanilang 4th comeback album, makikipagsayawan at kantahan muna sila dito sa studio K-pop group Dustin Live. Sir Mon, pwede po kayong sumama pero think ka muna. Countdown po kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Let's go. Girl time 그만 찍어줘 줄래? Wrong side 이제는 그만둘 때내 맘이 가는 대로 그냥 흘러가는 대로 가슴이 보내있는 그대로 감정 신호대로 내 맘을 그리 지워지는 ghost side 머리 위에 있던 생각 그만 ghost side Take it down south 다들 알고 있잖아 너와 나는 And 아니 이제 the end이야 이런 말도 있잖아 너에게 하는 말야 We can 저지어 부리 Why is going 나에게 하는 짓들 모든 게 거짓인가 기억 속에 나를 잊어줘 나도 널 지워버릴게 yeah. Give me down, give me down, let me down Give me down, give me down, give me down, give me down 야, 들어줘 Black, 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 yeah You on
될지 몰라 더 이상 다가오지 마 Playlist yeah You on the playlist 우리 너무 없는 룩과 더 이상 다가오지 마 보는 너의 검은 눈동자 속안에서 난 그림자를 더욱 꺾고 만들 뿐이야 Hey 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 두번 다시 보지 말자 Bye 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 Always Yeah, you let me break a brain, cut it down your mind. Don't always get in my way, my mind. Treat love, killing me like a chair. 미리 피해 여기저기 우리끼리 let's get it. 이런 말고 있잖아, 너에게 하는 말이야. You to the went to down, I went to throw away. 나에게 하는 짓들 모든 게 거짓인 걸. 내 기억 속에 나를 잊어줘, 너무 멀지 버릴게. Give me down, 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 give me down. 어디 명단 좀 볼까? Playlist, yeah, you on the playlist. 어떻게 될지 몰라, 더 이상 다가오지 마. Playlist, yeah, you on the playlist. 우리 너무 없는 더 이상 다가오지 마. 알겠는데 그만할 적 없어. 것도 되지 말고 간직하는 것도 보기 싫어. 오이겠지만 결국 깨리가냐 이렇게 만들어서 있을까만 그리자야 바라보는 너의 검은 눈동자 속안에서 그림자를 더 꺾고 반칙게 만들 뿐이야 Hey 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 두 번 다시 보지 말자 Bye 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 Good morning, good morning. Good morning. Good morning. Okay. All right. Welcome to the show. Can you thank you. first introduce yourselves to our Filipino audience? 오케이. 자, 인사드리겠습니다. 네, 먼저 인사드리도록 하겠습니다. 셋, 넷, Always! 안녕하세요, 더스틴입니다. We are 더스틴! Hello guys, I'm May rapper Raphael. Main rapper. Yeah. Hello, I'm your cutie boy, Nathan. Hello, 더스틴의 리더. 메인 보컬 디우입니다. 디우. Hello, I'm Dustin Seunggi. I'm the main dancer and sexy guy in Dustin. Okay, you guys. Blacklist is your group's third single. Yeah, Tell third us a single. story about that. Dustin third album Blacklist. Mean is Okay, mean. bad word, bad work, bad things. Yes. Blocking. Oh, Okay. So You- no negativity. Oh, yes. Yeah, Just you're positivity. Blacklist. Yes. Blacklist. Yes. Always Always happy. That's Yeah. high. Yeah. Always happy. And then you guys are also about to release your fourth comeback album this October. What is the title and how many tracks Right, will be right. included in that album? 그 싱글 앨범 one song. Okay. Yeah. Our first new album, Round Round, will be released on 1st October. Okay. Okay. So named it 둥글게 in Korean. Okay. Yeah. 그래서 그 둥글게 means although we are hard and tired now, but we will continue to practice hard to climb on top. First time in Philippines? First time? No. Three people in Manila third time. Third time. I'm first time. What are you enjoying so far?
In Manila. Yes. Manila. I listening to ocean is very beautiful. So I want to go to ocean. Beach. Yeah, Beach. beach. Yeah. Yeah. And eating durian. Oh, Yeah. Durian is yummy, right? Oh, really? Especially the Oh, really? smell. You will enjoy the smell. The smell. Tell us about you'll be having your charity concert. Yeah, Can you yeah, tell us yeah, about yeah. it? Yeah. Mahakapati. We have September 27th. Yeah. Place is Pasig. Tangharang Sipagkeo. Tanganang Pasigenyo. Intindihan kayo. I'm the 5th member. You're the new member. At 5 p.m. All right. Yeah. And we have a special guest too. Yeah, special guest is. This is a charity concert, so tell us the beneficiaries for where this charity the proceeds. concert. Yes. So who For your are partner the proceeds foundation. gonna get? ASWX. Archie Solitano Charity Works Foundation. Foundation. WCF. Okay, so it is a foundation that helps kids mainly for education. Yeah. That's a very good cause. Yes. That's nice. So, Blacklist, no negativity, no bad thoughts, Yeah. values, and also now helping education. Yes, happy. Good job, Happy. Dustin. Okay, here we go. Let's invite everybody again. To your concert. Yeah. Okay. Special guest. Yeah. Special guest is. Okay. And He's looking for the special guest. okay. Special guest. Okay, we have a lot. There's the Arnie Lozada. Ayan. Again, September There 27th. There you go. Our past poster. And Amazing. Thank you very much. Where can Thank we you. Stream your song or find your song. You have Instagram. Yeah. We have a lot of SNS. We have Instagram. We have Facebook. We have TikTok. We have YouTube. A lot of SNS. thank So you. please follow us. And we are preparing our new comeback song. Yes. Yeah. So What's the title? 둥글게. all right. Round around. Around. Round around. Abangan natin yan mga kapatid. Again, maraming salamat. Thank you very much, Dustin. Thank you. Thank you. At sa aming pagbabalik, from Dustin to Justin, joke lang. From K-pop to pencil pop, abangan ang sagupaan ng Team Jess at Team Dimples. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! At nagbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Oras na para sa ating... Palarong Pampasaya! Panoorin po natin ang mechanics. Palarong Pampasaya. Pencil Pop, ang mechanics, Team Jess at Team Dimples, tuloy pa rin ang pasiklaban. Sa larong ito, isa-isang isushoot ng players ang lapis sa baso. Kapag nagawa na ito ng unang player, babalik siya sa linya at tatapikin ng next player na siya namang maglalaro. Pabilisan ng team sa pag-shoot ng pencil sa loob ng 1.5 minuto. Kung walang team ang makagawa o makatapos ng challenge, ang team na unang nakapag-shoot ng pinakamaraming lapis ang siyang panalo. Ready na ba kayo? Team Jess, kasama sina Justin at John. Team Dimple, sina Maui at Kid. Okay, timer. Ready? 1, 2, 3, go! Ala. Pwede magpalit kung hindi kaya. Ano first? Or tap nyo yung next. Okay, Oh, wala next, pa. Okay. Try kayo. Mau, go. Okay. Ayun. 1 point na. So, ay! Ay! Ang galing! 2 points na sila Team Dimple. 2 points sila Jazz. Anong timer natin? Wait, tagal pa. Okay, 1 minute. Ilan na dito? 3 on!
John. Five na sila, last na lang. Wala kayo na si Jess. Nagwawala na si Maui. Isa na lang, John. Konti na lang. Isa na lang sila, si Justin. Nanalo ang Team Jess. Kasama at si John. Alam mo kung anong sikreto namin? Si John. Sigitaan mo. Yan ang pinakamaraming na-shoot. At syempre, panalo rin ng 500 pesos load yung ating viewer na bumoto kay Team Jess. Okay. Si John yung pambato nila. That's worth it. Ayan, Romeo Zuniga. Yes, congratulations! 500 pesos load kay Romeo Zuniga. Paano ba yan? Paano ba yan? Dapat si si Jess. Si Jess ang John, halika dito ako maglagay sa'yo kahit panalo. Next John, sila na maglagay natin. Ayan, go John, go Sige, John. John. Dali, John. Dalihan mo. Dalihan mo. Eh, lalo lang gaganda yan. Lalo lang gaganda eh. Okay. Talaga tong John na to. Ang konti naman. Anak ko pa man Ba't din ganon? to. Tinalo ko today, oh. Makakahabol ka pa ba? Ang Team Dimple. meron ba? Malay natin. Malay natin. Ako nakakausap ako, Dimps. This week, ha? Hindi talaga ako nagbabribe, pero hello muna. Get well soon to Mama Chicky. Ayan, get well soon, Mama Chicky. I miss you. We love Get you. well soon. At eto na nga po, that is it para sa ating Jam-Packed Wednesday. And guess what? Mga kapatid, 91 days na lamang po. Sakto na. Isang makabilang umaga ang nahintin namin sa inyong mga tahanan. At sana nag-enjoy kayo sa aming mga pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas. Susunod na po ang Frontline sa umaga. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning!